Panginoon siya. Bakit ka mahal ng Diyos? Naniniwala ka na mahal ka ng Diyos? Pinanganak tayo. Ba, pwede yun dahil kasi pinanganak tayo dito sa mundo, no? Pwede yun, isang kanyon. Alam niyo po, kapag natinignan po natin tungkol sa pagmamahal ng Diyos, napakalawak po niyan. Kasi, ang isa po sa dahilan kung bakit tayo po ay nilikha ng Diyos, dahil sa kanyang pagmamahal. Yan po ang katotohanan. Dahil tayo po ay gusto po ng Diyos na maranasan ng mga tao ang pagmamahal na meron siya. Kaya isa po yun. Amen? So ngayon po, ang pag-uusapan po natin dito ay tungkol sa ating Panginoon Kristo. Alam niyo po, bakit kaya maraming tao takot harapin ang kamatayan? Ay ba? Kasi pag tinanong natin sa ibang tao yan, hindi sila handa. Maraming tao hindi handa na harapin ang kamatayan. Bakit po kaya, no? Alam niyo po kung anong isang dahilan? Ang pinaka main reason kung bakit maraming tao ay hindi handang harapin ang kamatayan sapagkat hindi po nila alam kung saan tutungo ang kanilang kaluluwa. Amen. Amen. Meron po kaninang binasa sa akin si Pastora Julie at talagang na-bless ako doon sa salita nung isang kilalang, sabi natin kilalang tao talaga siya eh. Yung isa kilala ko, yung isa hindi eh. Kaya, pakibasa nyo nga Pastora Julie kung pina-screenshot ko sa kanya kanina kasi talaga sabi ko, na-bless ako dito nung narinig ko to. Pakibasa po. Kay ano po to, Kim Atienza, yung host and anchor. At Nakaka-bless. news anchor po siya. Ito po yung kanyang sinabi. Sabi niya, hindi na ako takot mamatay. I can die today kasi alam ko kung saan ako pupunta. Amen. Alam kong pupunta ako sa langit because I've accepted the Lord Jesus Christ. I've repented for all my sins. But I repented all my sins. I still sin, but I repent all the time. Sigurado akong pupunta ako sa langit, not because of what I'm doing, or not because of my works, but because I have faith in Him, and He died in the cross for me. Yung, sige. Yung isa pa po kay Dr. Eric Mata. If your Savior is yourself, you cannot say you're going to heaven because you can never be perfect. But if you say, I have a Savior named Jesus Christ, then you can say, like Kuya Kim, that I will go to heaven. Because it's now about Jesus, not you. Amen. Because our confidence is in Christ, not in ourselves. Amen. Amen. So, napakaganda po, no? Tignan niyo po yung talagang salita na yon, yung mensahe na yon na dumating. Alam niyo po, ang isang tao na alam niya na siya po ay buong pusong nagtiwala, sumampalataya kay Jesucristo, confident siya na danasin ang kamatayang pisikal. Confident siya na harapin ang kamatayang pisikal dahil ang sabi doon, confident din siya na ang kanyang pupuntahan ay sa langit. Alam niyo po pag sinabi natin yan sa maraming tao, may nakausap na po yung ganyan na pag sinabi mo, may nagtanong mo na po sa akin dati, ikaw ba, pagka halimbawa, ikaw, namatay ka, sigurado ka ba, naligtas ka? Alam niyo po, ang sagot ko, yes. Yes. Alam niyo po, sabi niya, ayabang mo naman, hindi ka na ba nagkakasala? No, nagkakasala ako. Pero hindi ako ang dahilan kung bakit ako mapupunta sa langit. Kundi yung katulad na sinabi ni Kuya King, it's about Jesus. Amen. Amen. Kay Jesus lang lahat eh. Kasi tayo wala naman talaga tayong kakayahan. Kaya it's about Jesus. At yung Jesus na yon na siyang dahilan kung bakit tayo po ay mapupunta sa langit, sa sanggaling tayo po ay magtiwala sa Kanya at sumampalataya, yung Jesus po na yun, ang sabi po sa ating pag-aaralan, Jesus, ang regalo ng Diyos Ama sa mundo. Siya pala ang regalo ng Diyos Ama sa atin. Amen. So ito po ang good news. Ang good news, mahal tayo ng Diyos. Amen. Amen. Yan po ang talagang good news. Mahal tayo ng Diyos at ang nais po ng Diyos, sa sandaling danasin natin ang kamatayang pisikal, tayo ay makasama niya sa kanyang piling. Yan po ang good news. Ngayon, paano daw po mangyayari ito? Paano naman tayo makakasama ng Diyos? Di ba? Paano daw tayo makakasama ng Diyos
Amen. So yun po ang tanong. Kung titignan po natin ang ating mga sitwasyon kalalagayan, tayo po ay isang taong makasalanan. Ngayon, yung kasalanan po na yun, pwedeng magdala sa atin sa kapahamakan. Pero napakabuti po ng Diyos. At ang sabi nga, ang good news, mahal tayo ng Diyos. Amen. Dahil mahal po tayo ng Diyos, sabi dito, kaya binigyan niya tayo ng regalo. Yun po yun. Diba? Tao, minsan, pag nagbigay ng regalo, ay birthday niya kasi, kaya bibigyan ko siya ng regalo. Siya, di ba? Pero, yung Diyos, binigyan niya tayo ng regalo out of His love for us. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Kaya siya nagbigay ng regalo. Ngayon ang tanong, kailangan ba natin ang regalo na to? Hindi. Hindi natin kailangan yung regalo? Bakit hindi natin kailangan yung regalo? Ay, hindi ka bibigyan ng regalo. Hindi mo pala kailangan eh. So, bakit kaya natin kailangan tong regalo na to? Di ba? So, bakit nga kaya natin kailangan ang regalo na ito? Tingnan niyo po, may babasahin po akong talata. Pwede pong, asan po yung Bible? Tingnan niyo po, babasa po ako dito ng talata sa aklat ng Juan. Ang kabanata po ay sa kabanatang 3. Ang talata po ay sisimulan ko sa talatang 14 hanggang sa talatang 18. Ang sabi po dito ng salita ng Diyos, sa talatang 14, at kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao. Verse 15, upang ang sinumang sumampalataya sa kaniya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kaniya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 17, isinuko ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Verse 18, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinahatulan na ang mga hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Pinagpala ng Diyos ang kanyang mga salita. So ano kaya yung kahulugan ng sinabi dito sa verse 14 na itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang? Ano po kaya yung kahalagahan nun? Ano yung matututunan natin tungkol doon? Diba? So, Pastor, what sense? Ano pa? Anong matututunan natin kung si Moises ay itinaas yung tansong ahas doon sa ilang? Anong mensahe ang pwede natin makuha? Anong benefits ang makukuha natin doon sa sinabing iyon? Diba? So, tingnan niyo po. Pwede pong patulong ako sa mga workers. Pakipunta po tayo sa aklat ng bilang. Ang kabanata po ay sa 21. Simulan po natin ang pagbasa sa talatang 21, sa talatang 4 hanggang talatang 9. Bilang chapter 21. 4 to 9. Tignan niyo po, makikita po natin dyan na yung sinabi pala dito ni Juan ay sinulat po pala sa aklat ng bilang. Diba? Kinuha niya po pala doon, yun po pala isang istorya na nakuha niya sa aklat ng bilang. Sige po, pwede pong pakibasa. Sister Ana, pakibasa po. From verse 4 to verse 9. Bilang 21 verse 4. Mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat na pula upang iwasan ng Edom. Subalit nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay. 5. Nagreklamo sila sa Diyos at kay Moises. Inilabas mo ba kami sa Ehipto upang mamatay lamang sa ilang na to? Wala kaming makain ni mainom. Suyang-suya na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito, pinadahan sila ni Yahweh ng mga makamandag na ahas at maraming Israelita. At maraming Israelita ang natuklaw ng mga ito at namatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Ipanalangin mo kami sa kanya
mo kami sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Nanalangin nga si Moises para sa Israel. At ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sino mang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Ganun nga ang ginawa ni Moises. Kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumitingin sa ahas na tanso at hindi nga namamatay. Amen. Amen. So kita niyo po, no, kung naunawaan po natin yung kwento, nung ang mga Israelita po ay inilabas ng Diyos sa pamamagitan ni Moises, inilabas po sila sa pagkaalipin sa bansang Ehipsyo. Nung sila po ay nasa ilang, alam niyo po, napakareklamador ng mga Israelita. Kung aaralin po natin ang buhay ng mga Israelita, napakareklamador po nila. Yung binibigyan na po sila ng Diyos ng pagkain, reklamo pa rin po sila ng reklamo. Kaunting bagay inireklamo po nila sa Diyos. Ngunguto sila ng ngunguto. Alam niyo po, nagiging pagkakasala po yun sa Diyos. Di ba, yung pinuprovide na ng Diyos ang lahat ng inyong kailangan, inilabas na kayo ng Diyos sa pagkaalipin, pero ang ginagawa nyo, reklamo pa rin ng reklamo. So alam niyo po, isang pagkakataon, dahil sa kare-reklamo ng mga Israelita, ang ginawa ng Diyos, ang sabi po dun sa binasa ni Sister Ana, nagpadala po ang Diyos ng mga makamandag na ahas. At ang mga Israelita daw na natuklaw nito, yung maraming Israelita po na natuklaw ay namatay. Ngayon dahil ganun ang nangyari, siyempre natakot yung mga Israelita. Di ba natakot sila kasi baka pag natuklaw sila, magkakandamatay silang lahat. Kaya lumapit sila kay Moises at ang sabi nila, idalangin niyo sa Diyos na alisin ang mga ahas na ito. Pero anong pinagawa ng Diyos? Ang sabi ng Diyos kay Moises, gumawa ka ng ano? Ng isang ahas na tanso at itaas mo. Di ba? Ilagay sa isang kahoy at itaas. At ang sino man na tumingala sa tansong ahas na yon ay hindi mamamatay. Bagkus maliligtas doon sa kamatayan. Amen. Alam niyo po, anong kinalaman yan, Pastor? Kailangan ba gawin natin yun? Magpagawa din ba tayo ng tansong ahas at tumingala tayo doon para hindi tayo mamatay? Alam niyo po, it was already happened. More than 2,000 years ago. Meron pong itinaas sa kahoy at namatay para sa atin. At kung sino man ang titingala, pag sinabing titingala, magpapakita ng pagtitiwala pananampalataya sa Kanya. At ang sabi po doon, ang sino mang titingala sa Kanya ay hindi mamamatay at maliligtas. Amen. Babasahin ko po. Tingnan niyo po, sabi po dito sa verse 14. Sabi dito, at kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao. Sino po yung tinutukoy na anak ng tao dito? Diba? So yun po ang kailangan nating makita eh. Upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ito po ang tignan natin. Katulad ng mga Israelita, ang kalalagayan po natin bilang mga tao, we are sinners. Makasalanan po tayo. Sabi po ng Bible lahat. Hindi po natin pwedeng sabihin maging mabait tayo, matulungin tayo. No. Hindi po tayo pwedeng magmalaki sa kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos. Nawala yan, hindi ka. Ang sabi po sa aklat ng Roma, ang kabanata po ay 3, ang talata po ay 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat. Hindi sinabing sila ay nagkasala. Hindi sinabing ang mga naroon ay nagkasala. Hindi sinabing ang mga matatanda. Hindi sinabing ang mga bata. Kundi ang sabi ng Bible, ang lahat ay nagkasala. At walang sino man. Yun ang sabi. Ang linaw. So ang kalalagayan po nating mga tao, tayo po ay makasalanan kung paano ang mga Israelita po nung panahon na yon na sila ay nasa ilang, sila po ay laging nagkakasala sa Diyos, kung kaya dahil sa kanila pong pagkakasala, sila po ay napahamak. Ngayon dahil po sa ating kalalagayang tayo ay makasalanan, tayo po ay mapapahamak. Amen. Dahil ang sabi po sa Roma 6:23, ang sabi dito, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kamatayan po na yon ay kapahamakan. Dahil hindi lamang po kamatayan ng ating pisikal ang tinutukoy doon, maging ang kamatayan ng ating mga espiritual. Yung tayo po ay mapalayo sa Diyos. Yung tayo po ay hiwalay sa Diyos at tayo ay hahatulan ng kaparusahan sa impyerno.
Yan po yung sinasabing kamatayan doon. So yun po ang kalalagayan nating tao. Pero ito po ang ginawa ng Diyos. Sabi dito, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang, sabi dito, ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. So now kapatid, alam mo ba na kailangan mo ang regalong ito? So dapat alam po natin na kailangan natin ang regalong ito na ibinibigay po ng Diyos. Kasi kung hindi po natin tatanggapin ang regalong to, mamaya makikita po natin sa mga pahuli po ng ating pag-aaral. Now, alamin muna natin ang regalo. Sino ba ang regalo? Diba? Sinong nakinig ng title? Ano sabi? Sinong regalo? Jesus. Sina? Jesus. Jesus? Sigurado ka? Amen. Galing na imboy ah. Diba? Ang title natin si Jesus. Ang regalo ng Diyos Ama sa mundo. Ibig sabihin, yung regalo pala na pinag-aaralan natin dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Tingnan niyo po, babasahin ko po yung verse 16. Sabi po dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Sino daw yun? Si Jesus ba yan? Emboy? Yan? So, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Now, tignan niyo po, no? Hihimay-himayin po natin tong John 3:16 o tong Juan 3:16. Ang sabi po dito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ano po ang mapapansin natin dito sa word na pag-ibig? Sabi, gayon na lamang ang pag-ibig. So alam niyo po, ang dapat po nating malaman dito sa word na pag-ibig, dito sa John 3:16, ang word na pag-ibig po dito, ito po ay ang pinakamataas na antas ng pag-ibig. Amen. So alam niyo po, yung word na pag-ibig, ito po ang pinakamataas na antas ng pag-ibig. Sa paanong paraan? Pastor, sa paanong paraan naging pinakamataas na antas ng pag-ibig ang nakasulat dyan sa John 3:16? Alam niyo po, iba't iba ang antas ng pag-ibig. Tayong mga tao, umiibig din tayo Di ba? Merong pag-ibig sa asawa, pag-ibig sa kapatid, pag-ibig sa magulang, sa pamilya, sa kaibigan, sa anak. Iba-iba Pero ito pong antas ng pag-ibig na ito, na nakalagay sa John 3:16, ang sabi po dito, ito po ang pinakamataas na antas ng pag-ibig. Alam niyo po, ang isang magulang, higit niyang mahal ang kanyang anak kaysa sa alaga niyang hayop. Tama ho ba? Amen. Sino dito makakapagsabi, ako pastor, mas mahal ko yung alaga kong aso kaysa sa anak ko? Wala siguro. Di ba? Wala pong makakapagsabi na ako pastor, mas mahal ko yung alaga kong pusa kaysa sa anak ko. Ay wala ho. Kahit gaano natin pakitahan ng pagmamahal yung mga alaga nating hayop, higit pa rin po ang pagmamahal natin sa ating mga anak kaysa sa mga hayop na alaga natin. Amen. Ay di ba? Wala namang makakapagsabi nun Ngayon, paano po natin masasabi na yung pag-ibig na ito sa John 3:16 ay yung pinakamataas na antas ng pag-ibig? Sapagkat ito po ay pag-ibig ng Diyos. Amen. Dahil ito po ay pag-ibig ng Diyos. Ngayon, pastor, paano natin masasabi na pinakamataas na antas yan? Dahil ang pag-ibig po na ito ng Diyos, tingnan niyo po, nakasulat po yan sa Aklat ng Roma, Kabanatang 5, Talatang 8. Ang sabi doon, pinatunayan ng Diyos ang kaniyang pag-ibig sa atin. Nang si Kristo ay mamatay sa krus, noong tayo ay makasalanan pa. So, yun po yun. Di ba? So alam niyo po, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, hindi lamang sa kung paano niya ipinoprovide ang ating mga pangangailangan, yung mga pagkain. Hindi lang po sa kanyang kaparaanan. Higit pa po dyan ang pagpapatunay ng Diyos ng kanyang pag-ibig para sa atin. Hindi lamang para tayo ay mabusog sa ating pisikal. Amen? Higit na mataas ang antas ng pag-ibig na yan ng Diyos kumpara sa inaakala po natin. Amen. Ngayon, dito po, sa unang sabi po, gayon na lamang ang pag-ibig. Nino? Ng Diyos. Sino naman itong Diyos na ito? Ito po ang pinakadakilang mangingibig.
Siya ang pinakadakilang mangingibig. Walang katulad ang pag-ibig ng Diyos sa kahit na sino dito sa atin. Walang makakapagsabi dito na ako, inibig ko ang aking kapwa katulad ng pag-ibig ng Diyos sa akin. Di ba? Wala pong may kakayahang umibig na katulad ng pag-ibig ng Diyos. Di ba? Ito. So alam niyo po tayo, sa kalikasan natin bilang taong makasalanan, lalo nung tayo po ay wala pa sa ating Panginoong Kristo, ay hindi po natin kayang mahalin ang ating kapwa na katulad ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ay, di ba? Kasi ang pag-ibig po ng Diyos, kahit sabi ng Bible, kahit nung kaaway niya pa tayo, doon niya pinatunayan ang kanyang pag-ibig sa atin. Tayo, pagkaaway natin, kaaway talaga natin, tayo bilang tao. Pero ibang-iba ang pag-ibig po ng Diyos. Kaya masasabi po natin na ang pag-ibig po ng Diyos na to ay ang pinakamataas na antas ng pag-ibig, at yung Diyos na nagbigay ng pinakamataas na antas ng pag-ibig, siya po ang pinakadakilang mangingibig o nagmamahal. Amen. So bakit ito naging pinakadakila? Alam niyo po kung bakit? Kasi mismong ang Diyos ang pag-ibig. Yan po ang katotohanan. Dahil mismong ang Diyos ang pag-ibig. Ang sabi po dito sa aklat ng unang Juan, ang kabanata po ay 4, ang talata po ay 8. Ang sabi dito, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya pala siya ang pinakadakilang mangingibig sapagkat siya mismo ang pag-ibig ang pinanggagalingan nito. Amen. Walang sino man sa atin ang makakahigit sa pag-ibig ng Diyos. Ngayon, yung kasunod. Kanino naman ipinaranas ng Diyos ang pag-ibig na to? Sa sangkatauhan. Ang sabi, pinaranas ng Diyos ang pag-ibig na to sa sangkatauhan. Sino naman yung sangkatauhan na to? Tayo po ito. Lahat ng tao sa mundo. Ang sabi po dito, yung sangkatauhan po na to, siya o sila ang pinakamapalad na tagatanggap ng pag-ibig ng Diyos. Bakit natin masasabing pinakamapalad? Naniniwala ka ba na mas mahal ka ng Diyos kahit sa ano pa mang nilikha niya dito sa mundo? Yes, totoo po yun. Kahit sa mga anghel, mas mahal tayo ng Diyos. Yan po ang katotohanan. Alam niyo po, nung ang mga anghel ay nagkasala, wala na pong kapatawaran. Pero nung ang tao nagkasala, ang Diyos pa mismo ang gumawa ng kaparaanan para tumanggap ng kapatawaran ang tao. Kaya tayo ang pinakamapalad na tagatanggap ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Yan po ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Kaya minsan nakala natin, naku, hindi na yata kami mahal ng Diyos. Nagkukulang kami sa aming mga pangangailangan. No. Kung nakakaranas man tayo minsan ng pagsubok sa buhay, mga pagdurusa sa buhay, ay hindi po yan basihan para sabihin natin hindi tayo mahal ng Diyos. Napakatindi po, napakadakila po ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. At tayo po ang pinakamapalad sa lahat ng nilikha ng Diyos. Dahil sa atin niya po ipinaranas ang pinakamataas na antas ng pag-ibig niya. Amen. So sabi dito, sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya. Ngayon, ano malalaman natin doon? Kaya't ibinigay niya, ito po ang pinakadakilang sakripisyo. Ay, di ba? Tama ho ba? Minsan, pag tayo nagbibigay, sakripisyo din yun eh. Ay, di ba? Lalo, pag napakahalaga po sa atin ng ibibigay natin, sakripisyo din po yun. O kaya, pag wala po tayong kayang ibigay at pipilitin natin makapagbigay, sakripisyo din po yun. Pero sabi po dito, kaya't ibinigay niya, ito po ang pinakadakilang sakripisyo. Paano, pastor? Paano naging pinakadakilang handog ang ibinigay ng Diyos? Diba? So wala po tayong anumang maigaganti sa ibinigay ng Diyos para sa atin. Walang kahit ano, kahit kayamanan ng mundo, kahit tayo ang pinakamayaman, sabihin natin, Lord, ito susuklian ko na yung pag-ibig na pinaranas mo sa akin, ito na lahat ng kayamanan ko. No, wala po. Wala po tayong kahit anumang maigaganti para doon sa ibinigay sa atin ng Diyos. Alam niyo po kung bakit? Dahil ang ibinigay ng Diyos para sa atin ay hindi po kayamanan ng mundo. Ito po ang kayamanan ng langit. Amen? Amen. Sino po ito? Ito naman po, ang kanyang kaisa-isang anak. Amen? Amen. Sino tong kaisa-isang anak na to? Ito naman ang pinakadakilang regalo. Di ba kaya yung pinag-aaralan natin, ibig sabihin, si Jesus nga ang tinutukoy na anak dito sa ating pinag-aaralan. Dahil ang title ng pinag-aaralan po natin ngayon, Jesus, ang regalo ng Diyos Ama
sa mundo. Amen ho ba? Ngayon, si Jesus pala ang pinakadakilang regalo ng Diyos para sa atin. Bakit kaya si Jesus? Sa paanong paraan naging pinakadakilang regalo ang ibinigay ng Ama? Sa paanong paraan na si Jesus ang naging pinakadakilang regalo? Alam niyo po, si Jesus ang kaisa-isang anak ng Diyos. At ang sabi ng Bible, kung makikita po natin, nung siya po ay binautismo, ang sabi ng Bible, sabi ni Jesus, sabi ng Diyos Ama, nung bumaba po ang banal na Espiritu sa ating Panginoon Kristo, ang sabi po doon, ito ang anak ko, na lubos kong kinalulugdan. Tignan niyo po, no? Alam niyo po, at ang sabi dito sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, sa ibang version po, ang kanyang kaisa-isa o pinakamamahal na anak. So, ang binigay po ng Diyos sa atin na regalo, kung kaya masasabi po natin na pinakadakilang regalo ay walang iba kundi ang kanyang kaisa-isa at pinakamamahal na anak. Bakit? Sino po yun? Dahil si Jesus ang daan patungo sa Kanya. Amen ho ba? Yung regalo na ibinigay po ng Diyos para sa atin ay siya mismong daan para tayo ay makarating sa Ama. Nakasulat po yan, Juan Kabanatang 14, talatang 6. Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Si Jesus ang daan para tayo ay makarating sa Ama. Si Jesus ang katotohanan. Amen? Para tayo ay makatalis sa mga pandaya o sa makasinungalingang mundo na ito. At siya mismo ang buhay. Para tayo ay magkaroon ng buhay. So yan po yung regalo sa atin ng Ama. Kung kaya pinakadakila ang regalo ng Diyos Ama sa atin. Para daw ano? Upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya. Ito po ang pinakadakilang paanyaya. Inaanyayahan po tayo ng Diyos. Iniimbitahan po tayo ng Diyos na tanggapin ang regalong ito. Di ba? So, tignan niyo po, no? Minsan, tayo binigyan tayo ng regalo, tuwang-tuwa agad tayo eh. Pero dito, mismo yung nagbibigay ng regalo, siya pa ang nagpapaanyaya para tanggapin natin yung pinakadakilang regalo na ibinibigay niya para sa atin. Di ba? So, ito po ang pinakadakilang paanyaya. Para kanino daw? Yung pinakadakilang paanyaya ito ay hindi lamang para sa mangilan-ngilan. Ito po ay para sa lahat ng tao. Anumang lahi, anumang kasarian, anumang antas, estado ng buhay mo dito sa mundo, kahit gaano pa kasama ang nagawa ng isang tao, bata, matanda, lalaki, babae, lahat ay inaanyayahan po na tanggapin ang regalong ito. Ang pinakadakilang regalo na ito. Para daw ano? Hindi mapahamak. Dahil ito ang pinakadakilang lunas. Amen. Amen. Kapag tinanggap pala natin ang pinakadakilang regalo na ito pala ang pinakadakilang lunas. Saan, Pastor? May sakit ba tayo? Hindi lang po sakit. Napakatindi pong problema ang meron tayo kung hindi ibinigay ng Diyos ang regalong ito. Dahil ang problema po natin, papunta po tayong impyerno. Tayo po ay nahatulan ng kamatayan, hindi kamatayan dito sa mundo lamang, kundi kamatayan na tayo po ay mapaparusahan sa impyerno. Amen? Na kung tatanggapin po natin ang regalo na ibinibigay po sa atin ng Diyos, mararanasan po natin ang lunas sa kasakitan na meron tayo. Amen ho ba? So tayong mga tao dahil sa ating kasalanan, tayo po ay nahatulan ng kamatayan. Hindi lamang kamatayang pisikal, maging ng kamatayang espiritual. Tayo po ay nahiwalay sa Diyos. Kaya kung wala yung daan, yung regalo na ibinigay ng Diyos, ay hiwalay talaga tayo dahil walang daan. Pero purihin natin ang Diyos dahil ibinigay niya ang pinakadakilang regalo at yung pinakadakilang regalo na to ay siyang daan para muli tayong makalapit sa Diyos. Ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ito ang maganda. Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, ang pinakadakilang gantimpala. Di ba, minsan tayo, mahilig ang tao sa gantimpala eh. Pero ito, tayo na ang binigyan ng regalo, tanggapin lang natin tong regalo na to, may gantimpala pa tayo. Ay minsan kasi ang gantimpala, kailangan nating pagpursigihan yan eh.
Ay, ba, sumali nga tayo sa isang sport. Bago natin makuha ang gantimpala sa isang sports, kailangan nagpursige tayo. Pero dito, tanggapin lang natin ang pinakadakilang regalo na iniaalok sa atin ng Diyos. Meron tayong tatanggaping pinakadakilang gantimpala. At yan ay walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Hindi dito sa mundo. Kasi kung buhay na walang hanggan dito sa mundo, ito po ang imagine natin. Halimbawa po, dito sa mundo tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Umabot na ng 300 years old, tapos yung katawan, butot balat na talaga, wala nang kalakas-lakas, may enjoy kaya natin yun dito? O umabot tayo ng 1,000 years old, ay kasi buhay na walang hanggan Tapos puro tayo sakit, puro problema, may enjoy kaya natin ang buhay dito sa mundo? Ay di ba hindi Kung kaya hindi po tayo dito sa mundo, binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Dahil dito sa mundo ito, napakaraming pasakit ang pwede nating danasin. Dahil nakasulat po sa aklat ng pahayag, yung sinabi niyang, tayo ay wala ng pagtangis, wala ng paghihirap, walang kamatayan, wala ng kasakitan, hindi po dito sa mundo yun. Doon po yun sa bayan na langit na kung saan kapiling na po tayo ng ating manlilikha. Amen. Dahil po tinanggap natin ang kanyang regalo na walang iba kundi ang kanyang anak. Ngayon, meron pong bunga kung tatanggihan natin. Pastor, kung ayaw kong tanggapin yung regalo kasi sabi ka ni Imboy, ayaw niya daw tanggapin yung regalo Ay, di ba sabi ni Imboy kanina, nung tinatanong ko, kailangan ba natin yung regalo? Hindi daw Ay, kaya, ano kayo mangyayari sa atin kung ayaw natin tanggapin yung regalo? Tignan niyo po, babasahin ko po, dito na po tayo magtatapos. Ang sabi po dito, sa Juan, Kabanatang 3, talatang 17 hanggang 18, sabi po dito, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Sino daw yon? Si Jesus. Hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Verse 18, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Sino daw ang hindi hahatulan ng parusa? Yung sumasampalataya kay Jesus. Amen. Hindi hahatulan ng parusa, hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. When we reject the greatest gift of God, ang sabi dito, hinatulan na. May kapahamakan doon sa kung sinong hindi tatanggap ng pinakadakilang regalo ng Diyos Ama para sa atin. Amen. At ang sabi doon ng hatol, ito ay ang walang hanggang kaparusahan. Alam naman siguro natin kung saan yon. Hindi naman siguro tayo yung sinabing, marami kasi hindi naniniwala sa impyerno, pero tayo naniniwala. Di ba? So doon po ang walang hanggang kaparusahan. Kaya purihin po natin ang Diyos. Dahil si Jesus, ang regalo ng Diyos Ama sa mundo, ay ibinigay niya para sa lahat ng tao. Available po siya sa lahat ng tao. Pero ang makakaranas lang ng pinakadakilang lunas na ibinigay ng Diyos ay ang tao na tatanggap sa pinakadakilang regalo na ito. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po sa oras nito na muli, Panginoon. Kami po ay pinagpala ng iyong salita. Salamat po, O Diyos, dahil patuloy po kaming lalalim sa pagkakilala, pagkaunawa tungkol sa iyo, Panginoong Yesus. Hayaan mo po, O Diyos, na mas lalo ka pa po naming makilala. Hindi lamang ikaw ay namatay sa krus, hindi lamang yung ikaw ay Diyos, kundi sa mas malalim pa, Panginoon, na pagkakilala para sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, salamat po, samahan mo po ang magiging series namin ng pag-aaral dito sa Sitio Tawa tungkol sa iyo, Panginoong Jesus. Samahan mo po, Panginoon, upang mas lalo po makilala ng bawat isa ng mga bata, matanda, Panginoon, sa lugar na ito, kung sino ka po ba talaga, Panginoong Jesus. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw, Panginoong Jesus, ang regalo ng Diyos Ama dito sa mundo, na kung saan, Panginoon, kami po ay buong pusong sumasampalataya sa iyo, dahil ikaw lamang ang tunay na kailangan namin, Panginoon, upang kami ay tumanggap ng buhay na walang hanggan. Salamat po muli, Panginoon, pinagpala mo po ang hapon na to, pinagpala mo po ang iyong mensahe, at pinagpala mo po ang bawat buhay na tumanggap ng mensahe ko sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.